Maselan po itong kwento na to. Bakit ganito yung ginawa sa'yo ng agency mo rito? Anong sinabi mo sa kanila na parang ba't ganon? Hindi mo ba kinestyon? Sinabi ko po sir na bakit ayaw po nila ibigay, pinaghirapan ko naman po yun sir. Sige, kwento mo sa akin, ano mga naranasan mong pahirap nung ikay nasa barko? Sabi niya po, tiisin na lang po ng 2 buwan bago dumaong po sir. Sus, tiisin mo 2 buwan. Ibibigay daw ng agency huling sahod mo, subalit kailangan mag-undergo ka ng final urinalysis upang malaman na wala nang natitirang infeksyon. Ang ibig sabihin po nito, binabaliwala yung claim niya ng total disability. No? Ibig sabihin, pag binagbigay ng sick work yung ating kawawang seafarer, hindi na makakakolekta ng total disability yan. Ano kayo, tama din yung kanyang genitalia. Nakakainit ng ulo eh. Naawa ako sa iyo. Ako po ay mangingisda sa South Africa noong July 8, 2021 habang nangingisda po kami doon sa gitna ng dagat. Habang nag-operate po ako ng machine, may tumama po sa ari ko na bakal na hindi ko po namamalayan. Nung nadisgrasya po ako, ako po ang naggagamot po sa aking ari po. At habang ginagamot ko po gabi-gabi po pag natatapos yung trabaho namin, tuloy-tuloy pa rin na yung trabaho ko. 2 buwan po kami na stay doon sa gitna ng dagat bago kami dumaong. Nung dumaong po kami sa Cape Town, South Africa, pina-check up po ako doon sa hospital po nila doon at binigyan po ng certificate, record ng medical. Bumalik kami dito sa barko at nagdesisyon yung kapitan namin na pauwiin ako doon sa Pilipinas, na doon ako operahan. Nung umuwi na ako dito sa Pinas, pinaoperahan po ako. Nung natapos po akong naoperahan, gusto ko na sana pong kunin yung sahod ko po sa agency ng Erica Crewing sa Maykalaw, Manila. Ayaw nila po ibigay dahil sa gusto nila na makip to work muna ako bago ibigay nila yung sahod. Sir Ben, sana matulungan nyo na po ako na makuha po ang aking sahod at final pay. At yun na lang po ang inaasahan ng pamilya ko kasi wala na po akong trabaho at yan na lang po ang inaasahan ko. Masaklap po itong nangyari sa kanya, hindi po biro, ano? Maselan po itong kwento na to. Kung sa mga babae, uso po yung breast enhancement. Uso rin po yung mga butt enhancement, yung ini-injectionan po or lalagyan ng silicone. At marami pong iba. Kung sa lalaki naman, meron pong pinnacle enlargement. At hindi po bastos ang aking mga sinasabi. Happens to be, ito po yung kasama natin ngayon, nagkaroon po siya ng procedure ng pinnacle enhancement or by way of doon sinasabing hindi po bastos to. I mean, this is really real. Na kung ano man yung bagay na yon, yun po ang tinamaan, kaya yung ano mang nailagay doon, sumabog. Sipin niyo po, kung sa breast enhancement, sumabog din po yung silicone, delikado po yan. So everything is serious po rito sa pinag-uusapan natin. Yun lang po ang aking leading sa inyo para maintindihan niyo po. Itong bastos na employer, sa halip na maawa, sa nangyari, umuwi na nga, hindi makapagtrabaho, nagkaroon ng surgery. Actually, tiniis niya po habang siya ay nasa barko. Ganun po ang nangyaring storya. Kaya makakasama natin ngayon si Christian Flores. Christian, bago ang lahat, bakit ganito yung ginawa sa'yo ng yung agency mo rito? Ikaw na nga, hindi ka na makapagtrabaho, gawa nga sa nangyaring aksidente. Di ba? Anong sinabi mo sa kanila na parang ba't ganon? Hindi mo ba kinestyon? Sinabi ko po sir na bakit ayaw po nila ibigay, pinaghirapan ko naman po yun sir. Tama ka naman, pera mo yun eh. Pinipilit po nila na sinasabi na hanggang ma-fit to work po kayo. Bibigay namin yung sahod mo na. Anong ibig sabihin ng fit to work? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng surgery, hindi ba? Nung bumalik ka sa Pilipinas, nag-surgery ka. Opo, sir. Gaano katagal yung healing o yung ano mo, yung parang sinasabing vacation mo para umigi? Ano daw? Wala naman po sinabi, sir. 2 buwan po. Ganun, sir. Pero alam ba nila ang nangyari? Opo, sir. Alam po. Nasabi mo sa kanila? Opo, sir. Ano daw ang gusto, ano bang gusto mo mangyari ngayon?
Yung gusto ko lang po mangyari, sir, sana gusto ko pong kunin na po yung, makuha po yung sweldo ko po na natira. Tapos, Magkano pa ang titirang sweldo mo bilang seaman dito sa agency? mga 150 pa na mahigit po. 150,000? Opo. Sige, kwento mo sa akin, ano mga naranasan mong pahirap nung ikay nasa barko? Kasi binasa ko medical history nung nangyari sa'yo. Nagtrabaho ka, bagamat sakit na sakit yung nangyari sa'yo. Opo, Hindi sir, ka makapagreklamo dahil sa laot kayo, tama? Opo, sir. So, alam ba ng kapitan ng barko, timiis ka lang kahit na masakit? Opo, sir, Nagtrabaho alam po ka? ng kapitan po ng barko, sir. Tapos sabi niya po, tiisin na lang po ng 2 buwan bago dumaong po, sir. Sus Maria, so tiisin mo 2 buwan. Opo, sir. Nung dumating kayo sa Africa, tsaka ka palang nagpagamot. Opo, sir. Tsaka mo nalaman kung ano sinabi ng doktor, malala. Opo, sir. Malala daw po, sir. Kailangan daw po na maoperahan po, sir. Maopera. Sinabi mo ba sa kanila, boss? Siyempre, pag seaman ka, bibit-bit ka na mabibigat, hindi ba? Opo, sir. Bakit tinamaan ng bakal? Ano bang ino-operate mo? Yung machine po, sir, Okay. na parang may umaakyat po na mabilis na mga bakal na maliliit na ganito. Umiikot po, hindi ko po namalayan na may tumalsik po sa akin po, sir. Doon mismo sa may genital mo. Opo, sir. Ano nangyari yun? Napaupo ka sa sakit? Hindi po, sir. Parang nabigla lang po, sir, na bumigla na humapdi po, sir. Biglang humabdi? Opo, sir. Tumama? Bakit? Hindi ka ba nakapantalon o ano? Hindi po, sir. Nakamaong na yung kwan lang po, sir. Nung parang jacket lang po, sir, na pangkon sa barko. Overall? Opo, sir. Alam ng mga kasamahan mo, ng mga Pilipino. Opo, sir. Ano Alam po sabi nila nung nakita ka? Sinasabi po nila na makiusap ka na lang sa kapitan para maigilid na. Pero ayaw naman po ng kwan, sir. Yung kapitan po, sir. Ibibigay daw ng agency huling sahod mo, subalit kailangan mag-undergo ka ng final urinalysis upang malaman na wala nang natitirang infeksyon. Opo, sir. Bakit kinakailangan urinalysis? Anong kinalaman ng urinalysis doon? Subalit, imbes na magpa-urinalysis, dumiretso si Christian sa NLRC upang magsampa ng kaso laban sa agency na hinahabol mong permanent disability. Hindi ka na pwede makapagtrabaho niyan eh. Opo, sir. Hindi ka na pwede makapagbuhat din, di ba? Opo, sir. O sige, kaya ang gusto mo lang, makuha lang yung huling sahod mo bilang seaman. Opo, sir. Pero yung kwan po, sir, linalakad po ng kwan po, sir. May attorney po ako, sir. May attorney tumutulong sa'yo. Kaya nahihirapan ka lang. Sige dito, si Undersecretary for Department of Migrant Workers, si Yusek Bernard Olalia, ano po matutulong natin, sir, dito sa pobreng seaman? Sige po. Una po, ganito, ano? Magkano po yung hindi binayarang huling sahod ng ating seafarer? Christian, no? Mga 150,000 pa po mahigit po, sir. Itong 150,000 na huling sahod mo, clear to ng iyong agency Opo, na sir. makukuha mo. Kaya lang hindi binibigay sa'yo kasi kinakailan makita fit to work at bakit dinare-require ka nilang urinalysis? Galing ka sa Manila Doctors Hospital. Ano ba sinabi ng Manila Doctors Hospital sa sitwasyon mo? Sabi, yung agency lang po na bimilit po na kukuha po ng kwan, sir. Urinalysis. Opo, sir. Wala namang kinalaman yung urinalysis doon sa ginawang... Para makita daw kung yung sa ihi po kung may kwan, may halong infection ganun. Yun naman po sabi ng Sir, nakakatawa ata itong agency na itong Erica. Parang... Ano po pangalan ng agency? Erica Crew Manning Services Incorporated. Para po sir, daig pa nila Manila Doctors Hospital na gumawa ng surgery at humihingi sila ng kung ano man pag mag-undergo ng urinalysis para kung makita para kung may infection. Anong kinalaman ito doon sa... Hindi... Ino-opera na nga po siya sa Manila Doctors Hospital at for the time being, nagpapagaling po siya. Bawal na po sa kanya magbuhat po ng mga... Kasi pag nagbuhat ka ba, anong nangyayari? masakit po, sir. Pag nagbubuhat siya, sir, sumasakit na yung kanyang genitalia. Correct. Katama po ba yung narinig ko na nagsampa na yung ating si Christian ng total disability na claim? Nagano ka na ba ng total disability? Opo, sir. Okay, nagsampa na siya ng total disability, sir. Kaya lang, yung kanyang sahod, ayaw ibigay kasi hindi ko maintindihan kung anong gustong sabihin itong Erica. Wala pong kinalaman sa mga infection or anything. Yung infection po rito, yung pong matagal siya nagtiis, hindi sila nag-dock sa anumang port for 2 months, excruciating pain, dumugo, nagkaroon ng infection, hanggat tiniis niya lang po, sir. Naawa sa kanyang iba. Nakarating naman, awan sa Manila.
Tsaka na-opera po siya. Ito namang Erica, Manpower Services, ayaw pa i-release hanggat hindi raw makita yung re-analysis. Ano bang hinahanap nila dito, sir? Kung may infection? Iba po atang hinahanap dito, sir. Ang mga doktor, okay na, magpapagaling lang. Yes, sir. Tama po kayo, no? May hindi tama sa proseso. Tama po, sir. They're looking for mga, I don't know, baka sinasabi po rin dito yung mga typical na infection na panlalaki. Hindi po yun eh. Tinamaan nga po, sir, yung kanyang genitalia sa labas at sumabog po yung Vaseline na, alam mo naman po sa mga pinnacle enlargement. Nagkaroon po ng infection kasi wala pong doktor for 2 months. Kaya pina-undergo na siya pa ng surgery to prevent further infection. Awa ng Diyos na prevent po yan. Ngayon, nagpapagaling po siya. Hindi naman siya makabuhat-buhat na kasi kunting effort lang sumasakit. Tama po. At saka pinaka-importante ho doon yung kanyang injury, whether it will be categorized later on as permanent or not permanent, work-related. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Work-related, okay? Yes, sir. Ang isa pang hindi ho natin maintindihan, bakit siya nire-require ng fit to work, nag-claim nga siya ng total disability. Yun na nga, sir, eh. So, ang ibig sabihin po nito, binabaliwala yung claim niya ng total disability. Tama po, sir. Kinukuha siya ng babayaran kita yung last sahod mo, yung monetary claims mo, magbigay ka lang ng fit to work. No? Ibig sabihin, pag binagbigay ng fit to work yung ating kawawang si Ferrer, hindi na makakakolekta ng total disability yan. Tama po, sir. So, ako, ganito na lang po gawin natin. Ano? Papuntahin po ninyo sa opisina ko Sige, sir. si Christian, yung si Ferrer. Titignan ko po yung records sa ahensya na yan at yung kaso ni Christian at re-revisahin po natin kung tugma at tama po lahat ng proseso na ginawa doon sa work-related injury na nangyari sa ating si Ferrer. At pag nakita ko po na mali, ay sasampahan po natin ng kaukulang disciplinary sanction para may patutunguhan po yung ganyang klaseng ahensya. Una sa lahat, walang saysay yung hinahanap nila. Malisyoso eh. Hindi ka dapat pupunta sa urinalysis, wala ka naman sakit na tulo, wala ka naman sakit na kung ano man yung mga kukunan mo sa babae. Hindi yun. Yun, ganun ang urinalysis kung may urinary tract infection. Hindi yun. Dinaig mo pa yung doktor. Yung sabi nga ng doktor, inopera ka na o sige, pahinga ka na. Dahil sa labas ng genitalia, sumabog yung sinasabing Vaseline doon, nagkaroon ng infection. Walang kinalaman sa urethra o dadaanan ng ihi. Etong loko-loko na Erica Manning Services, isa halip na maawa sa iyo, pinahihirapan ka pa, na sinabi ni Secretary Olalia, Yusek Olalia, bakit ganon? Pag nag-fit to work ka na, parang sinabi, walang yung kiniklaim na work-related, hindi ka makapagtrabaho, sabi ng doktor. Sinabi pa sa iyo ng doktor, huwag ka muna magtrabaho. Erica Manning, Crew Manning Services, ano kaya kayo mga lalaki dyan, tamaan din mga mga ari ninyo ng ganito para matikman ninyo. Sige. Gusto mo makita, turo mo sa aking agency. Gusto turo ko sa agency kung sino yung lalaki ba nagsabi sa'yo? Babae po, sir. Babae? Opo, sir. Ano kaya tamaan din yung kanyang genitalia? Nakakainit ng ulo eh. Naawa ako sa iyo. Sige. Tutulungan ka namin, okay? Salamat, sir. Okay ka na ba? Okay na po, sir. O sige. Para kang nangingisay-ngisay dyan pag-upo dyan. Hirapan ka? Hindi naman. Okay, sige. Usap tayo sa baba mamaya. Okay, sir. Ganitong mga istorya po sa amin, nag-iimbestiga po kami. At para nang sa ganon, natututo po kayo na itong mga sumbong sa amin, hindi po drama, hindi po yung eksenang away-away, ginawa para entertain. Mga totoong tao po to, mga totoong sumbong, mga totoong hamon, mga reklamo na kung minsan napapabayaan dahil walang nakikinig. Kami po sa hashtag ipabitag mo, laban po kami, kontra po kami sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Tumatayo po kami dahil ang isang pambansang sumbungan may tatak. Laban doon sa mga iba't ibang mukha at anyo ng pang-aabuso. Yung tulong at serbisyo may tatak. Tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay hashtag ipabitag mo.